Buong kwento ay tapos na. Kamangha-manghang kwento, ngayon magsisimula. Pagtatapos na gabi ng military training para sa mga freshman sa kolehiyo. Isang napakagandang dilag mula sa mayaman biglang yumakap sa akin. Ang kanyang mga hindi karaniwang kilos ay ikinagulat ako. Ano ba? Sabi niya na parang walang problema, mahal, yakap. Sa ganda at katawan na yan, sino ang makakatanggi? Sa pagtatapos na gabi ng military training para sa mga freshman sa kolehiyo, ang mga kaklase ko ay nagtipon sa ilalim ng entablado na nagdulot sa akin ng bahagyang sakit ng ulo. Lumabas ako para magpahangin at uminom ng gamot. Bigla kong naramdaman na may yumakap sa akin mula sa likod. Malambot, mainit, pero natakot pa rin ako. Sino? Paglingon ko, bigla akong natigilan. Siya pala ang campus beauty. Tila baliw na yakap niya ako ng mahigpit, at isang nakakaakit na amoy ng pabango ang sumalubong sa akin. Gusto pa niyang halikan ako sa labi. Magkakilala ba tayo? Ikaw, Lee. Anong ginagawa mo? Sabi niya na parang baliw, mahal. Yakap halik pa. Ako'y napanganga. Hindi kaya ito yung napakagandang campus beauty? Tinusot ko ang mata ko. Baka mali ako nang nakita. Itinulak ko siya palayo at hinawakan ang kanyang noo. Hindi mainit. Hindi naman siguro nasiraan ng bait. Ikaw ba si Anshio? Ang kanyang matangkad at kaakit-akit na katawan. At ang mukha na parang seramikang manika ay talagang nakakatukso. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Sa halip, tinitigan niya ako gamit ang kanyang malalalim at nagluluha na mga mata. Nakatingala pa siya sa akin at nagbuga ng hangin mula sa kanyang mapulang labi. Kahit na nakakaakit ang babae na kamukha ni Anshio, hindi ko pwedeng gawin ito. Tinakpan ko ang kanyang mukha gamit ang aking palad. Ngunit sumagot siya na nakatagilid ang mukha, mahal. Kinikilig at naiinis ako. Hoy, ikaw, nasaan na ang image mo bilang isang campus beauty? Ang galit kong kamay ay nakataas na, ngunit nang makita ko ang kanyang magandang mukha, hindi ko pa rin magawang saktan siya. Sa pagitan ng mga bisita, naisip ko ang kanyang boyfriend, ang mortal kong kaaway na si Chenye. Magkalapit ang mukha namin sa loob ng 5 segundo. Anshio, nakikita mo ba ako? Magkakilala ba tayo? Bago ako makapag-isip, bigla niyang hinalikan ang aking pisngi. Natigilan ako. Tumayo ako na parang kawayan. Dumaloy ang kumukulong dugo sa buong katawan ko. Ang mga lalaking dumadaan ay napanganga. Naroon din ang mortal kong kaaway sa klase, si Chenye. Alam ng buong unibersidad na baliw siya kay Anshio. Galit na galit siya at akmang sasampalin ako. Ngunit hinarang ko siya. Galit niyang itinuro ako at sinabi, nangahas kang yakapin si Anshio. Bulag ka ba? Lumingon ako at tiningnan siya ng masama. Si Anshio nga ang yumakap sa akin. Paano ako naging pabigat? Akmang magsasalita ang kanyang Malay-Europeyong labi, nang sumulpot si Anshio mula sa likod ko. Habang nagulat si Chenye, si Anshio ay tumitig sa akin ng may pagmamahal. Mahal, halik! Biglang naging maitim na uling ang mukha ni Chenye. Ako'y napanganga. Gusto ni Chenye na pilitin siyang bumitaw at dalhin siya palayo. Galit na binawi ni Anshio ang kanyang kamay at mahigpit akong niyakap. Umalis ka! Gusto ko lang ang aking mahal. Ako'y nalito sa biglaang kilos ni Anshio. Tahimik na lang akong naglakad papunta sa dormitoryo ng mga babae. Sinundan ako ni Chenye nang hindi tumitigil. Anong ginagawa mo? Paglabas ng chismis bukas, kikilalanin mo pa ba ang panganay mo? Wala akong magawa. Kaya't naupo ako sa harap ng pintuan ng dormitoryo ng mga babae. Tinuro at pinag-usapan kami ng mga dumadaan. Gusto kong tawagan ang kanyang pamilya. Ngunit lobat ang kanyang cellphone. Nang akmang i-unlock ko ang aking cellphone, bigla niyang sinabi ang isang bagay na talagang nagpagulat sa akin. Paano mo nalaman ang password ng cellphone ko? Natigilan ako. Amoy ko ang selos ni Chenye sa tabi ko. Habang ako'y nagulat at nagalit, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw na nagpatakot sa akin. Ang aming advisor. Ang advisor namin na si Teacher Wang ay guro rin ni Anshio. Sumilip si Anshio at masayang sinabi, Teacher Wang. Bahagya siyang nagbukas ng bibig, tiningnan kaming dalawa, nagtataka at nakangiti. Ang lalim ng tinatago niyo. Kumunot ang noo ko at umiling ng umiling. Advisor, huwag kang magkamali. Wala talagang ganun. Nang makita niya si Chenye na tulala, seryoso niyang sinabi, Chenye. Ang lakas ng watts mo bilang third wheel. Nahiyang tumakbo si Chenye. Nagtinginan kami at mumiti. Pagkatapos ng mga kalahating segundo, napansin kong mahigpit pa rin niya akong yakap. Walang magawa akong bumuntong hininga. Wala akong laban sa kanya. Kaya tinawagan ko ang aking roommate para kumbinsihin siyang magsaya sa bar. Akala ko kapag nagsaya siya, ay babalik na siya sa dormitoryo ng mga babae. Pero nagkamali ako. Mas naging mahirap siya kausapin ng malasing. Sa huli, naglasing siya at sinisigaw na ihatid ko siya sa bahay. Nagtaka naman ako. Hindi ba taga-ibang lugar siya? Hindi ko na kayang panghimasukan yon, kaya inalalayan ko na lang siya pauwi. Pagkasara ko ng pinto ng kwarto, biglang umubo si Anshio, mahal ako ng asawa ko.
Huwag kang umalis, mahal ko ang bagong lalaki. Tila may sakit siya. Kaya hinipo ko ang noo niya at talagang napakainit. Sa awa ko, napilitan akong tumakbo. Sa botika para ipagbili siya ng gamot, pinahiran ng tuwalya at pinainom ng gamot. Mahina siyang humihilik at patuloy na bumubulong, ang bait ng asawa ko. Ang tamis, gustong-gusto kong haplosin ang ulo niya. Nawala ang kanyang mahinang boses. Sa wakas, pumikit ang malalaking mata ni Karslan. Ang mukha ng manikang porselana at ang mahaba at masamang katawan ay sobrang ganda at walang kapantay. Parang nanalo ako ng jackpot at loto ngayong araw, nakangiti ang aking mga labi. Nang akmang aalis na ako, bigla kong napansin ang isang picture frame sa kanyang bedside table. Sa kuryosidad, kinuha ko ito at tiningnan, biglang nawala ang ngiti sa aking labi. May boyfriend pala siya. Pero ang pagkakataong ito ay maituturing na gantimpala para sa buwan ng pagkakaroon ng pagtingin sa kanya. Nang aalis na ako na may halong emosyon, tumunog ang WeChat sa kanyang cellphone. Nang tiningnan ko, ang mga kasama pala niya sa kwarto. Para hindi mag-alala ang mga babae sa kanyang dormitoryo, natatakot na makita nila ako. Dali-dali kong tinakpan ng kamera. Anshiu, sikat ka na. Saan ka na naman nagpupunta? Ngayon, ang lahat ng video sa Info ay tungkol sa inyong dalawa ni Linzu na nagpapakita ng pagmamahalan. Natigilan ako. Nagsalita ang isang sikat na vlogger. Utal kong sinabi, lasing at may lagnat at ubo si Anshiu. Inihatid ko lang siya pauwi. Kailangan maging maingat dito. May boyfriend pa siya, baka magkamali pa sila ng akala. Kahit sa ilog dilaw ako tumalon, hindi ko na maipapaliwanag pa. Gusto ko na siyang ipatawag sa mga kasama niya sa kwarto para alagaan siya. Sabay-sabay na sumigaw ang mga babae sa kabilang linya ng video, Kuya, ang aming Kuya Zhu. Hoy, huwag kayong magulo. Hindi nila pinansin. Bago pa matapos ang sinasabi ko, Kuya Zhu, sa wakas nakahanap na rin ng boyfriend ang aming Anshiu. Gulo-gulo ang isip ko. Hindi ako boyfriend niya. Biglang tumahimik sa kabilang linya. Akala ko narinig na nila ako, pero sumigaw sila, babae ka ba? Hindi, lalaki ako. Naguluhan ako sa kanila. Hindi kaya? Hindi ba't hindi lalaki ang boses ko? Hindi ba't kaninang gabi kayong dalawa sa harap ng dormitoryo ng mga babae? Ano naman kung nandoon kami? Muling nagsimula ang kaguluhan sa kabilang linya, Kuya Zhu, aming Kuya Zhu. Pagkatapos ng eksena, nalaman ko na ang video namin ay kumalat na sa Info. Ngayon, alam na ng lahat sa eskwelahan. Nadagdagan na naman ng isa ang dog ni Anshiu sa internet. Mahal ako ng asawa ko. Huwag kang umalis. Sa loob ng isang buwan, alam ng lahat sa eskwelahan na single siya. Saan siya nagkaroon ng asawa? Tiningnan ko ang picture frame sa mesa. Iyon ba ang lalaki? Sabi pa ng mga babaeng ito na gustong gumawa ng gulo, delikado ang mga babaeng lasing at may sakit. Pinakiusapan akong manatili para samahan siya. Sa umaga, nakasandal ako sa upuan ng may kalituhan, bigla kong narinig ang sigaw ni Anshiu. Napatayo ako nang wala sa sarili. Anshiu, anong nangyari? Pagkatapos ay tumingin ako sa sahig, biglang nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko maipikit ang bibig ko. Nakalaglag pala sa sahig ang panloob at damit ni Anshiu. Blangko ang isip ko. Wala akong ginawa. Sa taranta, hindi ako naglakas loob na tumingin, lumingon ako para lumabas ng kwarto. Nang biglang tumulog ang isang mahigpit na boses, tumigil ka. Nang tuminala ako, nakita ko si Anshiu na nakabalot ng tuwalya at nakalantad ang collarbone. Bigla akong nawala sa sarili. Anshiu, aalis na ako. Tumakbo ako palabas ng pinto. Hinarang ni Anshiu ang pinto na nakabalot ng tuwalya. Siya ay kaakit-akit at mapangakit, ngunit nakabalot siya ng tuwalya. Hindi ako naglakas loob na hawakan siya. Ang kanyang titig ay kaakit-akit, nagpapakita ng mahinang dimple. Inikit niya ang kanyang kahanga-hangang katawan sa akin. Gusto ko bang tumakbo? Gusto kong umiyak pero hindi ko magawa. Sumasakit ang ulo ko. Itinaas ni Anshiu ang kanyang magandang binti para harangan ang pinto. Masyadong kaakit-akit ang kanyang katawan. Ako ay natatakot at nasasabi, Anshiu, anong gusto mo? Linzhou, hinubad mo rin ang damit ko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang balikat. Ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Kumalat na sa buong internet at paaralan na ako ang girlfriend mo. Nakuha mo na ang gusto mo, ayaw mo nang managot? Anshiu, wala akong ginawa. Hindi ko maipaliwanag ang sarili ko. Suminghal si Anshiu, talaga? O hindi mo na maalala? Sa sobrang pagkabalisa, nagtatadyak ako at lumabas. Ano ba ang gusto mo? Pagkatapos sabihin, nang nakayuko siya para balutin ang kanyang scarf, kumaripas ako ng takbo. Siya ay mumiti ng may pang-aakit. Mahal ako ng asawa ko, huwag kang umalis. Nakakainis, ang biglaang pakiramdam na ito na parang matamis, talagang hindi masama. Ngunit nang maisip ko ang picture frame sa kanyang headboard, hindi ako mapakali. Kagagaling ko lang sa dormitoryo. Nagpadala agad siya ng WeChat. Ayaw mo bang managot? Gusto kong burahin ang mga salita sa WeChat. Sa huli, napilitan akong sabihin ang ilang salita. Ang nangyari kagabi kay Anshiu ay isang maling akala lang, Linzhou. Nakakalimutan mo na ba?
Paano na ang mga chismis sa internet at sa paaralan? Kahit sa screen. Nakikita ko ang galit na mukha ni Anshio. Nakapatong pa rin ang kamay ko sa screen, may isa pang mensahe. May dalawang paraan lang na maaari mong piliin ngayon. Una, panagutan mo ako. Pangalawa, alisin ang negatibong balita. Naiinis at nagagalit lang ako, wala akong nagawang kahit ano. Sa weekend, nag-imbita si Anshio para ipaliwanag ko ang nangyari sa mga babaeng kasama niya sa dormitoryo. Paglabas ko ng dormitoryo ng mga lalaki, nabangga ako sa isang tao. Nagulat ako noon. Paano nangyari ito? Hindi ba ito ang lalaking kasama ni Anshio sa litrato? Hindi kami magkakilala. Tumango kami sa isa't isa. Aalis na sana ako. Linzhou, nakatitig siya sa akin. Mukhang malalim ang iniisip niya. Kayo na ba ni Anshio? Ako dapat ang magtatanong niyan. Naguguluhan ako. Hindi ba siya ang boyfriend ni Anshio? Tanong niya na may pagtataka. Hindi ba? Naku, sobrang saya ko. Dapat ex-boyfriend. Tanong ko na nagtataka. Sino ang nagsabi sa'yo? Nag-scroll ako ng ilang video. Lahat ay video namin ni Anshio na nagyakapan. Nahihiya akong magsalita. Tahimik siyang lumayo. Weekend, maaraw. Tulad ng nararamdaman ko. Paglabas ko ng gate ng dormitoryo, nakita ko ang kaklase ko. Si Xu Mengjiao ay nakasuot ng kaswal na damit. Gusto rin niyang pumunta sa salo-salo. Nang makarating kami sa cherry orchard ng farmhouse. Lumingalinga pa ako at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabigo. Wala pala si Anshio. Umupo kami ni Xu Mengjiao. Nang tuminala ako, agad na lumitaw ang ngiti sa aking mukha. Nakasuot ng puting bestida. Para siyang anghel na bumaba mula sa snow country. Dahan-dahan siyang naglalakad palapit na may dalang basket ng strawberry. Lagi siyang nakakaakit sa maraming tao. Nagsimula nang magwala ang mga babae. Pagkakita nila sa akin, tinawag nila akong Kuya Zhu. Medyo nahihiya ako. Tinitignan ako ni Anshio mula sa malayo. Ang ngiti niya ay mas matamis pa sa pulot. Si Chenye na hindi kalayuan ay parang galit na nakatitig. Umubo ang aming guro. Ang ilaw ay para sa iba. Marami talaga ang dumating. Bakit pakiramdam ko ay dumating pa si Chenye? Walang pakialam ang kanyang mga kasama sa kwarto. Pagkakita sa akin, tinawag nila ako ng paulit-ulit na Kuya Zhu. Kuya Zhu, umupo ka rito sa tabi ni Anshio. Itinulak ako ng grupo ng mga babae sa tabi ni Anshio. Sumulyap siya sa tabi ko. Biglang nagbago ang kanyang ngiti at sumimangot. Bakit? May kasama kang babae, ayaw mo bang managot? Pagkatapos niyang sabihin, naramdaman niyang may mali siyang nasabi. Hindi niya sinasadyang tinakpan ang kanyang bibig. Pagkatapos, ang mga babaeng kasama niya sa dormitoryo. Lahat sila ay nakapalibot sa kanya. Ang daming sinasabi ng mga babae. Buti na lang at tahimik si Anshio. Kung hindi ko alam kung anong gulo ang mangyayari. Sa oras na ito, naalala ko ang tahimik na si Xu Mengjiao. Sobra bang dumidikit si Anshio? Nahihiya akong ngumiti kay Xu Mengjiao. Tumango lang siya ng bahagya. Simula nang matuklasan niya na kasama ko si Xu Mengjiao. Buong panahon na nakasimangot si Anshio. Pumitas siya ng ilang cherry mula sa puno. Gusto niya sana akong subuan. Sa huli, masama niyang tiningnan si Xu Mengjiao at saka ibinigay sa kanyang kasama sa kwarto. Umakyat ako sa puno at kumain ng ilan. Nakabitin ako sa puno at tinutusok siya gamit ang aking kamay. Ang kanyang balat ay makinis at malambot. Nakasimangot si Anshio. Mukhang nagtatampo pa rin siya. Nakakainis naman, ate. Ayaw kong maging kawawa. Nandito ako para ayusin ang problema. Ngunit nakalimutan niya ang mahalagang bagay sa kanyang ekspresyon. Tumalon ako mula sa puno at bumulong, magpapaliwanag ako. Tumalikod siya. Kaya, susubuan mo ako. Tingnan mo ang ugali na yan, parang may utang ako sa kanya. Sa totoo lang, medyo naguguluhan pa rin ako. Siguro ayaw kong magpaliwanag. Sa resulta, naghiyawan ang mga babaeng tsismosa. Uy, ano ang pinag-uusapan ng dalawang magkasintahan? May magandang balita ba na maaari niyong ibahagi sa amin? Sinamaan ni Anshio ng tingin ang kanyang mga kasama sa kwarto. Tumahimik agad sila. Umakyat ako sa puno ng cherry at naglinis ng lalamunan. Tumahimik kayong lahat. May sasabihin ako. Lahat ay tumingin sa akin. Pumalakpak ang lahat. Aamin na si Kuya Zhu kay Anshio. Muntik na akong mahulog sa puno nang marinig ko ito. Buti na lang at nakahawak ako sa puno. Pagkatapos kong mahimasmasan, sinabi ko. Hindi ba't kayo yan, Zhu? Natigilan silang lahat tapos nagtinginan. Sa resulta na hindi maintindihan, may sumigaw na hindi si Zhu, kundi si Xiao Chen. Natahimik ako sa kanila. Kung magpapatuloy pa ako sa ganitong kalakaran, baka sa huli, maging sunod-sunuran na lang ako. Hindi ako umaasa, may nagsimulang mag-ingay. Talaga bang kaya mong iwanan na lang basta ang iyong Xinyang? Wala akong nagawa kundi ang mangarap ng kapayapaan, habang nakasandal kay Anshio sa ilalim ng puno ng seresa. Hindi ko akalain na kaya pa rin niyang tumawa, hindi ito katulad ng. Ang kanyang paglutas ng mga alitan ay parang nagdagdag pa ng gasolina sa apoy, medyo nagalit ako at tinitigan siya.
Namula ang kanyang maliit na mukha, inosenteng umiti, at pagkatapos ay dahan-dahang tumingin sa akin. Kinikilig ako, sobrang ganda ng babaeng ito, masyado akong napatitig. Halos mahulog ako sa puno, buti na lang at nahawakan ko agad ang puno, pero bahagyang dumampi ang labi ko sa kanyang pulang labi. Parang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ko, agad tinakpan ni Anshio ang kanyang pulang labi, at lumitaw ang dalawang pamumula sa kanyang mukha. Bigla, nakasimangot si Xu Mengjiao at sumigaw ng malakas. Ang kanyang sigaw ay tumakip sa lahat ng ingay, hindi boyfriend ni Anshio si Linzhou, natulala ang lahat. Nagulat si Xu Mengjiao sa kanyang sinabi, nararamdaman ko ang ginaw sa katawan ni Anshio sa ilalim ng puno, parang nanigas ang hangin, Xu Mengjiao. Pagkatapos tumingin sa akin na may malabong mga mata, sinabi pa niya, boyfriend ko si Linzhou. Nawalan ako ng isip, biglang tumahimik ang lugar, nakasimangot si Anshio. Biglang tumahimik ang kanyang mga kasama sa kwarto. Nang akala ko na matatapos na ang palabas, biglang nag-angat ng ulo si Anshio. Tinitigan niya ako nang may galit sa kanyang mga mata, boyfriend mo ba siya? Wala akong alam. Nang akmang magsasalita ako, biglang pinutol ni Xu Mengjiao ang sinasabi ko, ako ang girlfriend ni Xiaozhu. Lumapit si Xu Mengjiao at itinulak ako, sa harap ng maraming tao, tiningnan ko ang hindi makapaniwalang mga mata ni Anshio. Ngunit pagkatapos umalis ni Xu Mengjiao sa farmhouse at bumalik sa paaralan, sinabi ni Xu Mengjiao habang hawak ang kanyang maliliit na kamay. Medyo pabigla ba ako? Hindi ako nakapagsalita ng matagal, sinabi niya ng diretsyo. Nakita ko sila noon na pinapahirapan ka, gusto ko lang tumulong, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nalungkot, pero tama naman si Xu Mengjiao, hindi na kailangan pang magpaliwanag. Nang malaman ko na ang lalaki sa frame ng larawan ay ang kanyang ex-boyfriend, hindi ko sana ipaliwanag. Ngunit na naginip ako, lumipas ang isang buwan mula nang magsimula ang klase, hindi niya ako pinansin. Oras na para tapusin ang palabas na ito, nakita ko ang nag-aalalang ekspresyon ni Xu Mengjiao, bumuntong hininga ako. Ayos lang, sinabi pa ni Xu Mengjiao bago umalis, hindi sila mababait na tao. Pinaglalaruan ka lang nila, pagkatapos ng isang linggo, hindi ko nakita si Anshio, hanggang sa nagkaroon kami ng pampublikong klase sa ideolohikal at pampulitikang edukasyon. Sabay kaming pumasok ni Xu Mengjiao sa silid-aralan, sa multimedia classroom, nakasuot si Anshio ng hanfu. Natigilan ako, talagang mukha siyang isang marangal at elegante na prinsesa, marahil masyado akong natigilan. Curious na tumingin si Xu Mengjiao, gusto mo ba siyang lapitan? Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung bakit ako nagagalit, bigla, lumitaw si Chenye sa tabi ni Anshio. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa. Tinatakpan ng mga estudyanteng pumapasok sa klase ang aking paningin, hula ko gusto niya akong lapitan. Nakatingin lang ako, ang klasikong eksena ng joke, ipinadala na naman sa mga lyrics, nang matapos ang klase at umalis kami ni Xu Mengjiao sa silid-aralan. Nagsimula na namang magsismis ang mga tao sa paaralan at online, nang magpaalam ako kay Xu Mengjiao sa ilalim ng gusali ng paaralan, biglang may mainit na yakap na yumakap sa akin mula sa likod. Ang mahinang pabango kasama ng pamilyar na amoy ng katawan, parami ng parami ang mga taong nagsitsismis sa paligid ni Anshio, nagulat ako. Lumingon ako kay Anshio, hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak, sinabihan niya akong magpaliwanag tungkol sa hindi pagkakaunawaan. Ngunit hindi ko akalain na, nakatitig lang sa akin si Anshio, at sinabi ng may pagmamahal. Asawa ko, ang kanyang malinis na mukha at matangkad at kaaya-ayang katawan, ay nagpalito sa akin. Sinubukan ni Xu Mengjiao na hilahin si Anshio, ngunit mas humigpit pa ang kanyang yakap, ginamit ni Xu Mengjiao ang lahat ng kanyang lakas. Parang nasaktan si Anshio sa paghila, ngunit ang kanyang mukha ay baluktot sa sakit, yakap pa rin niya ako ng mahigpit. Dumadaloy ang matatamis na luha sa kanyang pisngi, ngunit bumubulong pa rin siya, asawa ko, huwag kang umalis. Masakit kong sinabi kay Xu Mengjiao, naglalaro lang siya, mukhang nagtatampo si Xu Mengjiao at yumuko. Mauna ka na Xu Mengjiao, kaya ko siyang ayusin, tumalikod si Xu Mengjiao. Ngumiti ako at sinabi, ayusin ko ito, pagkatapos niyang tumingkayad at makitang malayo na si Xu Mengjiao, saka lang siya lumuwag. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa aking balikat, dumadampi ang init ng kanyang hininga sa aking leeg, medyo kinakabahan ako. Bigla, pinipiga na naman ng aking tumor sa utak ang aking mga nerbiyo sa utak, natuklasan niya ito at dali-daling binitawan ako. Kinuha niya ang gamot mula sa aking bulsa ng puting polo, at binuksan ang bottled water para sa akin, nakatingin ako sa kanyang inihandang gamot na walang mali. Pagkatapos kong inumin ang gamot, nakatingin lang ako sa kanya na nag-aalala, bakit niya alam kung anong gamot ang iniinom ko, pagkatapos bumuti ang aking pakiramdam. Kinukulit niya na naman ako, gusto kong ipaalam sa pamilya niya para payuhan siya. Pero ayaw niya ibigay sa akin ang numero. Tinatawagan ko ang mga babae sa dormitoryo niya, hindi naman sila sumasagot.
Lin Zhao, kailangan mo akong isama maglaro. Bago ako bumitaw, ngumiti siya ng kusa. Para patahimikin siya, kailangan naming mag-leave sa hapon. Mula zoo, amusement park hanggang bar. Pagkatapos ng buong araw na pagpapakahirap, akala ko magpapahinga na siya at malalasing, dumikit siya sa akin na parang linta. Hindi ako babalik sa dormitoryo, gusto kong matulog sa tabi mo, narinig ko ang kanyang nakakalokong sinabi. Nagsitayuan ang balahibo ko. Walang paraan, bumalik ako sa bahay na yon gamit ang memorya ko. Nang aalis na ako, narinig ko na naman ang kanyang matinding ubo. Buti na lang may natitirang gamot sa loob ng bahay. Nang painumin ko siya ng gamot, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Asawa ko, huwag kang aalis ha. Ang kanyang lambing ay parang mainit na agos na tumagos sa puso ko. Kumakabog ng malakas ang puso ko. Nang malapit na akong mahulog, isang salita niya ang nagpabawas sa aking interes. Kailangan mong managot ha. Medyo lasing na siya. Malabo ang kanyang mga mata habang sinasabi niya. Hinawakan ko ang ulo ko sa ulo ko. Alam kong malapit na ang aking katapusan. Matulog na lang ako sa sofa. Pero ang katawan niya ay patuloy na sumisiksik sa asawa niya. Halika, yakapin mo ako, umiti siya at nagpakita ng magagandang ngipin. Pagkatapos ay dahan-dahang isinara ang pinto. Pagkatapos ko siyang ibaba, tumakbo ako sa sofa para matulog. Sa umaga, naramdaman ko na may mabigat na bagay na parang nakadagan sa akin. Nang idilat ko ang aking mga mata, bigla kong nakita si Anshio na nakadagan sa akin. Ang mas malala pa ay, ang kanyang pulang labi ay nakadikit pa sa labi ko. Hindi ko siya magawang yakapin kaya sinadya kong umubo ng ilang beses. Ngunit napansin ko na pagkatapos niyang idilat ang kanyang mga mata, agad din niya itong ipinikit. Malinaw na. Nagkukunwari siyang tulog. Para maibsan ang awkwardness, sinabi ko, Anshio. Paano ka napunta sa sofa? Umiling-iling ako ng malakas. Bigla siyang nag-angat ng ulo. Pagkatapos, nakita niya ang sarili niya na nakapatong sa akin. Lin Zhao, ikaw pala. Mukhang galit na galit siya. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at tinuro ako gamit ang kanyang daliri. Sa sandaling ito, naalala ko ang nakaraan. Ang paghuhubad niya noon, kaya pala lahat ng ito ay sinadya niya. Nang maisip ko ito, hindi ko na malaya na napangiti ako. Lin Zhao, nangangahas ka pang tumawa. Anong pakialam ko? Sino ang kusang pumunta sa akin at naninisi sa akin? Medyo nagalit ako. Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Pagkatapos niyang tumayo, dumapa siya sa mesa at umiyak ng malakas. Lin Zhao, kailangan mong managot. Ako ay galit at natatawa. Pero hinawakan ko ang ulo ko at nagpa siya na umalis na lang. Lin Zhao, huwag kang tumakbo. Sumugod palabas ng pinto si Anshio. Isang umaga. Pagkababa ko ng dormitoryo, hindi ko nga nakita si Anshio. Isang pakiramdam ng pagkawala ang kusang lumitaw sa puso ko. Nang matapos ang klase ko sa hapon at dumaan sa dormitoryo ng mga babae, isang matangkad at kaakit-akit na figura ang bumungad sa aking paningin. Mayroon ding bahagyang halimuyak ng pabango sa paligid. Nagkakalayo lang kami ng 1 o 2 metro sa kabilang kalsada. Tinitigan ako ni Anshio na parabang nananabik. Tapos na, nandito na naman ang linta. Hindi na ako nagkamali. Tumakbo siya papunta sa akin, dumikit sa akin, pagkatapos ay tiningala ako. Asawa ko, nagalit ka ba kahapon? Kumunot ang noo ko. Para sa'yo, may karapatan ba akong magalit? Pusang gusto ko siyang itulak palayo. Pero hindi ko rin magawa. Dinukot na naman ng mga estudyanteng dumaraan ang kanilang mga cellphone para mag-video. Talagang natatakot ako na ang bagay na ito ay kumalat ng kumalat. Habang dumadami ang tao, mas lalo niya akong niyayakap ng mahigpit. Hindi talaga nahihiya si Anshio. Nagkataong dumaan ang kanyang mga kaibigan, pero tumawa lang sila at sinulyapan kami. Ako ay balisa. Uy, pakiusap, payuhan niyo siya. Nagsinungaling sila nang nakabukas ang kanilang mga mata. Haha, wala kaming nakita, di ba? Wala akong magawa. Pakiusap, may pumigil sana sa kanya. Nagsimula silang maghiyawan. Haha, wala kaming oras. Siguradong one-stop service na naman ito. Medyo nasiraan ako ng loob. Pagkatapos, may narinig akong nagsabi, Uy, pakiusap, Zuj, patuluin mo si Anshio sa bahay mo ngayong gabi. Lumingon ako at nakita siyang nagkukunwaring miserable. Wala akong nagawa kundi isama na naman siya sa labas para magpakasaya maghapon. Bumalik kami sa bahay na yon. Si Anshio, amoy alak, ay mahimbing na natutulog sa sofa. Kumuha ako ng kumot at kinumutan siya. Anshio, lasing ka ba talaga? Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pagkatapos kong mapansin, agad ko ring ipinikit. Kung hindi ko pa rin malalaman ang kanyang mga pakana, ay wala na akong silbi. Umupo ako sa gilid ng sofa at tinanong si Anshio, huwag ka nang magpanggap. Nakapikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang napakagandang mukha ay nagpakita ng 2 mababaw na dimples. Asawa ko ni. Narinig niya ang kanyang matangkad at demonyong katawan na bahagyang gumalaw sa aking lalamunan. Para bang gumalaw ang isang kamay, gustong ilagay sa kanyang katawan. Pinaalalahanan ko ang sarili ko na huwag magpaloko sa kanya.
Para ilantad ang kanyang pagpapanggap na lasing at tulog, tinanong ko si Anshio, sino ako? Tutal hindi ko man nakikita, pero naririnig ko ng malinaw, tapos binuksan ko ang video ng singing contest ko noong elementarya. Naguluhan siya ng ilang segundo, tapos ngumiti na parang gasuklay ang bibig. Ito ang boses ng asawa ko noong bata pa. Grabe, sobrang nakakatakot to. Imposible, nagbabago ang boses kapag tumatanda. Paano niya nalaman ang boses ko noong bata pa ako? Sinulyapan ko ang kanyang magandang mukha. Kung hindi ko sasabihin, ang ganda niya talaga. Pagkatapos bumuntong hininga, sinabi ko nang walang magawa. Ang ganda-ganda sanang joke, bakit naging parang linta? Nakita ko na lang siyang bumubulong-bulong. Hindi ko naman marinig ang kanyang mahinang boses. Tapos nawala na lang ang boses na yon. Isinandal niya ang ulo niya sa akin. Makalipas ang ilang sandali, nakangiti pa rin siya ng matamis. Inalog-alog ko siya ng ilang beses. Nakakatulog pala. Isang umaga, ramdam ko na mas sumasakit ang ulo ko. Kailangan kong kausapin ang mga roommate ni Anshio. Hindi ko akalain na magkikita kami sa track, pero wala si Anshio. Hindi pa ako nakakapagsalita, sumigaw na agad ang mga babae. Kuya Zeo, hindi ka talaga pupuntahan ng Anshio namin ngayong gabi. Kung maniniwala ako dyan, akyat sa puno ang baboy. Laging sinasabi na hindi pupunta, pero parang linta, pumupunta pa rin si Anshio sa akin gabi-gabi. Seryoso ang mukha ko. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila ang sakit ko. Mukhang hindi sila masaya nang makita ako. Kaya tinanong nila, Kuya Zeo, hindi mo ba gusto ang Anshio namin? Siyempre gusto ko. Pero mabilis na lumalala ang sakit ko. Nang makita nila na hindi ako nagsasalita. Nag-alala sila. Kuya Zhu, hindi mo naman siguro gusto si Xu Mengjiao. Mas maganda naman ang Anshio namin sa kanya. Pwede bang maging kayo na ng Anshio namin? Hindi nila alam ang iniisip ko. Hindi maputol ang relasyon, hindi maintindihan. Hindi ko akalain na dadagdag pa sila ng bagong problema sa akin. Hindi ako makapagdesisyon, halos gusto ko nang sumang-ayon sa sinasabi nila. Pero anong gusto ng isang mayaman na tulad niya sa akin? Dumidikit sa akin na malapit ng mamatay. Tinanong ko, hindi ba siya natatakot sa chismis ng ibang tao? Nagulat ang mga mata nila. Bigla silang natahimik, parang may tinatago sila. Bakit nila sinasabi ito tungkol sa akin? Pagbalik ko sa dormitoryo, nakita ko ang ilang pakete. Tapos nagpadala ng mensahe si Anshio sa WeChat. Iyon pala ang mga damit na pinadala niya sa akin. May dumaan na pagdududa sa isip ko. Mukhang hindi simple ang bagay na ito. Kailangan kong imbestigahan. Pumunta ako sa balkonahe ng dormitoryo. Nakita ko si Anshio na pasikreto na tumitingin sa balkonahe. Nagkatinginan kami. Umiti siya at tumalikod. May tinatago talaga. Pagbalik ko sa dormitoryo ng mga lalaki, nakasuot si Anshio ng kulay rosas na damit prinsesa. May amoy ng pabango sa hangin. Nagkatinginan kami, tapos mumiti siya ng walang hiya. Parang may gustong mangyari sa akin. Tumakbo siya papunta sa akin na parang hangin. Itinaas ko ang mga kamay ko para pigilan siya. Tinitigan ko siya ng may pagdududa. Anshio, may tinatago ka ba sa akin? Nag-iwas siya ng tingin. Tapos itinaas niya ang kamay niya. Nanunumpa ako sa langit, wala talaga. Pumalakpak ako sa kanya. Ang galing ng pag-arte. Ako na malapit ng mamatay, hindi naman kagwapuhan. At bakit niya alam ang maraming sikreto tungkol sa akin? At saka, bakit gustong-gusto ng mga kasama niya sa kwarto na itulak ako sa kanya? Ano ba ang sinasabi mo dyan? Sabihin mo na diretsyo. Napatigil ako. Bakit gustong-gusto ng mga kasama mo sa kwarto na itulak ako sa'yo? Bigla siyang lumapit. Inikit niya ang kanyang pulang labi sa bibig ko. Nanindig ang balahibo ko. Pumikit siya at mumiti. Asawa kita dati pa. Grabe, ilang araw pa lang kaming nagkakilala. Paano ako naging asawa mo? Pagkatapos niyang sabihin yon, dumikit siya sa akin na parang linta. Sa totoo lang, hindi ko na kaya. Pagbalik namin, pasado 12:00 na. Humiga ako sa sofa. Yumuko ako at tinapik siya. Teritoryo ko ito. Kung akyat ka ulit o kaya maghuhubad ka, alam mo na. Ngumuso siya na parang naawa. Bumaba siya sa akin. Tapos bumalik siya sa kanyang kama. Bigla na lang, parang may luha sa mga mata ko. Pero mas sumasakit ang ulo ko. Buong gabi nakapikit lang ako at paminsan-minsan sinisilip ang kanyang kama. Pero sobrang pagod na ako. Napapikit na lang ako. Amoy ng pabango. Amoy alak. Dumikit ang kanyang malambot na katawan sa dibdib ko. Biglang may mainit at basa na dumampi sa labi ko. Parang umiinit ang buong katawan ko. Matagal ang halik na yon, may kasama pang mahinang tawa. Dahan-dahan akong dumilat. Nagtama ang mga mata namin sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mukha. Namumula. Parang anghel sa langit. Mabilis ang tibok ng puso ko. Nahuli ko siya. May kaunting gulat sa kanyang magagandang mata, tapos nahihiya siyang umiti.
Tinitigan niya ako ng nakatagilid, may mapang-akit na tingin, at masayang sinabi, hindi mo napansin noong nakaraan. Bakit bigla mong napansin ngayong gabi? Nang marinig ko ito, bigla akong nagalit. Kaya pala palihim niya akong hinahalikan gabi-gabi. Anshio, ikaw. Punong-puno ng galit ang mukha ko. Naggangalit ang mga ngipin ko habang paulit-ulit na sumisigaw, bumaba ka. Unti-unting nawala ang kanyang mahinang pagtawa. Pero mas humihigpit ang yakap niya sa akin. Lalong tumindi ang galit ko. Bumaba ka. Nanginginig ang kanyang boses na may halong takot, Xiaozu, ayoko. Sa aking isipan. Siya ay palaging isang mayabang na mayaman, kahit sa harap ng iba, siya ay laging may mapangmataas at malamig na ugali. Bakit sa harap ko, siya ay nagiging ganito kadependent? Muntik na akong magulo pero sumasakit na ang ulo ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol sa aking sakit, pero nag-aatubili akong nagsabi, ang pangalan ko ay Linzhou. Sigurado ka bang gusto mo ang isang taong may kapansanan? Tumulo ang kanyang maiinit na luha sa aking pisngi at saka bumulong. Xiaozu, mahal kita. Mahal kita. Habang nakikinig, kaming dalawa ay umiyak. Hindi ko namalayan. Sa unang pagkakataon, niyakap ko siya ng mahigpit, kahit na malapit na akong mamatay. Ngayong gabi, gusto ko lang siyang makasama. Sa mga susunod na araw, kahit hindi kami nagpapakilala sa publiko, naglakas loob akong makipaghawakan ng kamay sa kanya sa paaralan. Sa bawat pagkakataon, niyayakap niya ako sa harap ng maraming tao. Hindi ko na rin siya kinamumuhian na parang linta. Kami ay parang mga magkasintahan na nagliliyab ang pag-ibig. Magkasama kaming kumakain pagkatapos ng klase, at pagkatapos, magkahawak kamay kaming naglalakad-lakad. Kung may oras, magkasama kaming nanonood ng scene. Nangingisda, nagkakaraoke. Isang araw, magkasama kaming lumangoy sa dalampasigan. Ang katamaran ng sikat ng hapon ay nakakalat sa buhangin. Nakasiksik siya sa aking bisig, parang isang pilyang kuting. Inabot ko ang aking kamay para kurutin ang bagong tubo kong balbas sa baba. Nagkunwari akong nasasaktan. Aray! Anshio, gusto mo bang patayin ang iyong asawa? Agad ko siyang yakap ng mahigpit at kiniliti. Halakhak siya ng halakhak, pilit na pumipiglas, ngunit hindi pa rin makawala. Bigla namang sumilay ang kanyang mga mata nang makita ang isang hibla ng sinulid sa kwelyo ng aking kamiseta, at may masamang ngiting hinila ako. Habang umiiwas, sumigaw ako, huwag. Ito ang pinakagwapo kong kamiseta. Pero hindi siya tumigil. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa amin sa buhangin. Pagkatapos ng hirap, tumigil kami. Sumandal siya sa aking balikat at mahinang nagsabi, alam mo ba? Para kang warm hand warmer sa taglamig, ice cream sa tag-init. Hindi kita kayang iwan. Kung ganoon, napakakinabang ko pala. Ikaw ang aking eksklusibong malaking clumsy bear. Tumawa siya at hinipan ang aking dibdib. Agad kong hinawakan ang kanyang kamay, dinala sa labi ko, at hinalikan. Nagtinginan muli kaming dalawa at tumawa. Malaya ang tamis na kumakalat sa maliit na sulok na ito, pero pakiramdam ko, ang aming relasyon. Biglaan ang pagdating nito, kaya parang hindi totoo sa akin, hanggang sa araw na yon, nalaman ko ang sagot. Nang araw na yon, pagkatapos ng klase, hinarang ako ni Qin Mengjiao. Sinulsulan niya ako. Talaga bang nakipagrelasyon ka kay Anshio? Galit na galit ako na sinagot ko siya, hindi mo lang maabot ang ubas. Kaya sinasabi mong maasim ang ubas. Maasim niyang sinabi, isa siyang campus beauty. Maraming may gusto sa kanya. Alam mo ba kung bakit niya ako nilapitan? Hindi sinabi ni Qin Mengjiao. Gusto ko ring malaman. Ngayon, araw-araw akong nasa piling ng lambing ni Anshio. Bakit ko kailangang isantabi ang problema? Pagkatapos akong away ni Qin Mengjiao, ako naman ang nag-alala. Sumisikip ang dibdib ko. Kaya bumalik ako sa bahay na yon. May klase siya ng araw na yon, kaya hindi siya bumalik sa bahay. Humiga ako sa kama at binuksan ang WeChat profile ni Anshio. Pero hindi ako makapagtipa ng kahit isang salita. Nagduda ako dati na may lihim siyang motibo sa paglapit sa akin. Ang mapanuksong salita ni Chenye. Paulit-ulit na umaalingangbaw sa isipan ko. Bumuntong hininga ako. Sa anumang kaso, isa lang akong walang kwentang buhay. Ang makuha ang paghanga ni Anshio ay isang malaking swerte. Kaya huwag na tayong magtanong pa. Kinuha ko ang ipad sa tabi ko para maglaro. Pero nang buksan ko ang ipad, natigilan ako. Bakit puno ang ipad ng mga dati kong? Sa mga litrato, ang taong katulad ko. Pero kakakilala ko pa lang sa kanya. Kung anong edad na ang mga litratong iyon, alam kong hindi ako ang taong iyon. Isinara ko ang album. Nagulat pa akong nakita ang isang wallpaper na mukhang litrato ng kasal. Parang hinihingal ako. Ang lalaking kamukha ko, nakasuot ng puting suit, hinahalikan si Anshio na nakasuot ng wedding gown. Tumulo ang mga luha ko. Kaya pala kasal na siya. Dahil kamukha ko ang lalaking iyon. Kaya niya ako nilapitan. Kaya pala, simulat sa pool, isa lang akong kapalit. Durog na durog ang puso ko, natulala ako sa sahig ng matagal. Nang marinig ko ang katok sa labas, pinigilan ko ang luha ko na bumuhos. Paglabas ko, nabangga ko si Anshio pero dali-dali pa rin akong umalis.
Nakatayo si Anshiyo sa baba ng dormitoryo ng gabing iyon, tumawag at nag-message ng maraming beses, pero hindi ko sinagot. Dapat nagtatago ako sa ilalim ng kumot sa kama, pero naririnig ko pa rin ang sigaw niya, Xiaozhu. Bumaba ka na. Alam kong nandyan ka sa dormitoryo. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Maraming tao ang nanonood pero sumisigaw pa rin siya nang walang pakialam. Umiyak akong mag-isa sa madilim na kumot. Ako ba ang mahal niya? Isa lang ba akong kapalit? Kahit anong paliwanag niya. Hindi ako bumaba hanggang sa patayin ang ilaw sa eskwelahan at tumigil ang boses niya. Hindi ako nakatulog buong gabi. Gutom na gutom ako kaya maaga akong nagpunta sa kantin para mag-almusal. Pagbaba ko, isang pamilyar na likod ang nakaupo sa harap ng gate ng dormitoryo. Hindi ko akalaing magdamag siyang naghintay sa gate ng dormitoryo. Gulo-gulo ang buhok niya, sira ang makeup, wala talagang bakas ng C-Campus Beauty. Nakakahiya siyang tumingin sa akin habang dahan-dahang nag-angat ng ulo. Tumingin sa akin gamit ang naguguluhang mga mata. Xiaozhu. Galit pa rin ako, tumalikod ako at aalis na sana pero tumayo siya at humarang. Sa daraanan ko, Anshiyo, nakakatuwa ba ang ginagawa mo? Sabi niya habang nanginginig at paos ang boses. Xiaozhu, may tumulong luha sa gilid ng mata ko. Parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ko. Pero malamig kong sinabi, siguro nagugustuhan mo yan pero ayokong maging kapalit ng iba. Maghiwalay na tayo. Umiiyak si Anshiyo at mahigpit akong niyakap. Nagmamakaawang sinabi, Xiaozhu, huwag kang umalis. Masama ko siyang tinitigan at sinabi, sa tingin mo ba malapit na akong mamatay at hindi mo na kailangang maging responsable sa kaligtasan ko? Mabilis na lumiit ang kanyang mga mata, diretso siyang nakatingin sa akin. Gulat na gulat ako at nalungkot. Habang hawak niya ang dibdib niya sa sobrang sakit, buong lakas kong tinanggal ang kamay niya. Akala ko titigil na siya. Pero araw-araw pa rin siyang nakatayo sa baba ng dormitoryo ng mga lalaki. Napilitan akong lumipat sa labas ng eskwelahan. Hindi ko sinasagot ang tawag niya o ng mga kaibigan niya sa dormitoryo. Hanggang sa nakita ko ang video sa Douyin, bigla akong nataranta. Ang C-Campus Beauty na si Anshiyo para maghintay. Nabangga ng tren ang walang pusong lalaki. Nagmamadali akong tumawag sa kaibigan niya sa dormitoryo. Panay mura ang sinabi ko. Kiss, dahil sa'yo, nakahiga ngayon sa ospital ang Anshiyo namin. Dahil hindi niya alam na lumipat ako sa labas ng eskwelahan, buong gabi pa rin siyang naghintay sa baba ng dormitoryo ng mga lalaki. Madaling araw, medyo nahihilo siya. Pauwi na sana siya sa dormitoryo, pero hindi niya sinasadyang mabanggang. Tren ng kantin na naghahatid ng pagkain. Sobrang nagugilty ako, pero nang makarating ako sa kwarto niya sa ospital. Tumigil ako sa paglalakad. Sa bintana, nakita kong maraming tao ang nakapaligid sa kanya. Balot ng benda ang kanyang ulo. Parang ilang taon siyang tumanda. Hindi ko pa rin magawang pumasok sa pintuan. Araw ng mga puso. Umuwi ako sa probinsya ko ng malungkot, tinitigan ang mga litrato ng mga magulang ko na nakasabit sa dingding at biglang napaiyak. Nahulog ako sa malalim na alaala. Ang mga magulang ko ay pumanaw sa isang aksidente sa eroplano noong 6 na taong gulang ako. Maaga silang lumisan. Sila ang nagbigay sa akin ng malaking pamana kaya ako nabubuhay hanggang ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali, lumayo ako sa masakit na alaala habang bumubulong. Ma, pa, ayos lang, malapit na akong sumama sa inyo para maglaro. Tiningnan ko ang kanilang mga litrato. Sumasakit pa rin ang ulo ko. Tumulog ang cellphone ko sa sandaling ito. Tumawag pala ang doktor ko. Umuwi ako para hintayin siyang bumalik sa bansa. Pagkarating ko sa ospital. Nagtatakang tanong ni Ace Zhang, Xiaozhu, bakit ikaw lang mag-isa? Nagkamot ako ng ulo. Mag-isa lang talaga ako. May iba pa ba? Sumimangot si Ia Zhang at sinabi, Xiaozhu, pinipigan na ng tumor mo ang iyong nerbiyo sa utak. Mukhang lumalala na ang kondisyon mo. Nakalimutan mo na ba siya? Napuno ng blanko ang utak ko. Kinuha niya ang CT scan ng utak ko. Hindi mo ba siya naalala? Biglang bumukas ang pintuan. Nang makita ako ni Assistant Lee, tinanong niya, nasaan si Anshiyo? Bigla akong nagulat. Matagal akong hindi nakapagsalita. Tiningnan niya ako na nagulat at tumawa. Bago ka pumasok sa eskwelahan, sinamahan ka ni Anshiyo para magpatingin. Noong una hindi ako naniwala sa kanya. Marami siyang sinabi kay Ise Zhang. Bigla kong naalala. Paano niya nalaman ang password ng cellphone ko? Alam kung saan nakalagay ang gamot ko, at kaya niya akong ipagluto ng gamot. Naaalala pa niya ang boses ko noong bata pa ako, at makapal pa rin ang mukha para dumikit sa akin. Malabo na ang mga mata ko dahil sa luha. Lalong sumasakit ang ulo ko. Pagkatapos, nahimatay ako sa consultation room. Tumagal ang operasyon ng isang araw at isang gabi. Maraming pamilyar na boses sa paligid ko. Nang dahan-dahan kong imulat ang mga mata ko, puno ng luha ang mga mata ni Anshiyo. Hawak niya ang kamay ko. Tuwang-tuwa si Ia Lee sa sandaling ito.
Pumasok, hawak ang CT scan at natatawa. Sobrang successful ang operasyon ni Xiaozu. Si Iya Zhang, para sa kalagayan mo, nag-aral pa sa ibang bansa ng 1 taon. Ang tumor mo sa utak ay matagumpay na naalis. Inilaan ng buhay, pumasok si Iya Zhang. Hindi makapagsalita si Anshiyu at niyakap siya. Salamat, Iya Zhang. May babalik ba ang alaala ni Xiaozu? Tumango siya ng bahagya at hinawakan ang kamay ni Anshiyu. Bilang doktor, tungkulin ko ito. Pero sa nakalipas na taon, malaki ang naitulong mo sa pag-aalaga kay Xiaozu. Bigla kong tiningnan si Anshiyu at ang mga kaklase ko. Biglang bumalik ang maraming alaala sa isip ko. Bago magsimula ang klase, sinamahan ako ni Anshiyu sa ospital para magpa-check up. Bigla akong nahimatay. Sinabi ni Ali na ang tumor ay pumipigil na sa aking nerves sa utak. Posible raw akong mawalan ng trabaho. Noon, umiiyak akong niyakap ni Anshiyu at sinabing, basta mabuhay ka lang. Kahit makalimutan mo ang lahat, ayos lang. Kahit mawalan ka ng trabaho, paiibigin ulit kita sa akin, Anshiyu. Sa mga sumunod na araw, lumalaki ang tumor ko. Limitado ang teknolohiya sa bansa. Kahit maraming ospital sa ibang bansa, ay ayaw akong tanggapin dahil kapag inoperahan ako, malalagay sa panganib ang buhay ko. Unti-unting lumala ang kondisyon ko at nagsimula akong makalimot ng mga tao at bagay sa paligid ko. Dahil sa sakit, madalas din akong umiinom ng pain relievers. Pagdating sa universidad, palagi akong binabantayan. Para maibalik ang alaala ko, sinimulan ni Anshiyu na gumawa ng paraan para magkakilala kami. Kung hindi, bakit magiging makulit ang isang supladong babae? Inutusan niya ang mga kaibigan niya sa organisasyon. Ang mga kaibigan ko sa organisasyon, ang playboy at ang class advisor na tulungan siya. Naaalala ko pa sila. Noong mga panahong iyon, halos naalala ko na siya, pero nagkasakit ulit ako pagkatapos ng military training. Kinailangan kong magpagamot sa ospital malapit sa universidad. Pero limitado ang kakayahan ng ospital. Nakipag-ugnayan si Anshiyu kay Iali kaya nakaligtas ako. Sa panahong iyon, pabalik-balik ang alaala ko dahil sa tumor. Tuwing naaalala ko, bumabalik ulit ako sa dati pagkatapos ng ilang araw. Si Anshiyu at sila ay matyagang tinutulungan akong ibalik ang alaala ko. Ang unang pagkikita namin ay pagkatapos ng opening ceremony noong first year sa school billboard. Siya ang dumikit sa akin tapos nag-away sila ni Xu Mengjiao. Kaya pala galit na galit si Anshiyu kay Xu Mengjiao sa farm. At palaging tinuturing ni Xu Mengjiao na kaaway si Anshiyu. Para tulungan akong maibalik ang alaala ko. Makulit siyang dumidikit sa akin. Pero 7 beses silang nabigo. Ang graduation ceremony ng military training ang pang-8 beses. Para mas mapatindi ang alaala ko, nagpa siya silang i-upload ang kwento namin. Kaya lumabas ang puso sa musical note. Mahal ako ng asawa ko, huwag kang umalis, Xiaozu, Xiaozu. Pamilyar at masiglang boses ang narinig. Nabasa ng luha ko ang isang mahaba at mainit na kamay. Pagkatapos, tumitig ako sa kanya ng may pagmamahal. Anshiyu, salamat. Lumabo ang paningin ko dahil sa luha. Nasa harap ko ang matagal ko ng kalaro. Nang malaman ni Anshiyu na naalala ko na siya, napaiyak siya at yumakap sa akin. Pagkatapos, umiyak kaming dalawa ng malakas. Nauutal niyang tinawag ang pangalan ko, Xiaozu. Namumula ang mga mata niya habang mas mahigpit akong niyayakap. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. Nagbabadyang tumulo ang luha sa mga mata niya. Pinapalo niya ang dibdib ko. Kasalanan mo to, kaya ako naging makulit. Tumigil siya at umiyak ng mas malakas. Yumuko ako sa ulo niya. Inaaliw ko siya at sinabing, ang bait ng makulit. Huwag ka nang umiyak. Kapag sinabi mo ulit yan, papatayin kita. Pinalo niya ng malakas ang dibdib ko gamit ang mga kamay niya. Dahan-dahan kong pinunasan ang luha sa pisngi niya. Pagkatapos, may halong tawanan kong sinabi, Anshiyu, kung hindi ka nag-artista, hindi makakakuha ng Oscar Best Actress ang bansa natin. Napuno ng tawanan ang paligid ng kama. Naghiyawan silang lahat. Xiaozu, ako ang Best Actor. Inis kong tiningnan si Jiang Chuan. Ikaw kasi, araw-araw sa dorm, binubuo mo ang personality ni Anshiyu para sa akin. Nagulat si Jiang Chuan sa tabi. Xiaozu, si Anshiyu ay talagang suplada, mayaman, at nakakatawa. Kailangan ko pa bang buuin ang personality niya? Kung ayaw mo, ibigay mo na lang sa akin. Medyo nagalit ako at gustong tumayo. Pero medyo masakit ang sugat. Mga kapatid, huwag nating lolokohin ang isa't isa. Ngumiti si Anshiyu at inaliw ako. Tama na. Madali kang mauto. Sisisihin mo pa ang iba. Hindi ba nagbibiro lang si Jiang Chuan? Medyo naguluhan ako, pero tumawa na lang ako at sinabing, sa una, wala akong hinala. Bakit tuwing gabi dumidikit ka sa akin matulog, tapos tinutulungan ka pa ng mga kaibigan mo sa dorm? Nagtawanan ng malakas si Anshiyu at ang mga kaibigan niya sa dorm. Medyo nangalay ang mukha ko. Pagkatapos, nakangising tiningnan ko si Anshiyu at ang peking boyfriend niya. Yang Xiu, ang galing mo rin ah. Ang picture ninyo ni Anshiyu na nagtatago, ang tingin mo sa akin nang magkasalubong tayo, at ang timing ng mga galaw mo.
Iyon ang tunay na Oscar Best Actor. Umiti lang si Yang Xiu. Natatakot siya sa aking mga mata ng isang baliw. Pagkatapos kong ma-discharge sa ospital, nagpa-check up ulit ako. Sabi ni Ea Zhang, ang mga cancer cells sa tumor ay kusang nawala. Walang tigil kaming nagkahawak kamay ni Anxiu. Nang tumingin siya sa akin, ang kanyang maningning na ngiti ay parang isang namumukadkad na bulaklak. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang baywang. Hinalikan ko siya ng mariin. Hinarang niya ang kanyang kamay sa aking dibdib. Biglang namula ang kanyang mukha. Pagkatapos ay sumulyap siya kay Ea Zhang. Xiao Zhu, may tao. Nagkunwari ang doktor na walang nakikita. Narinig ang tawanan pagkasara ng pinto. Hay. Wala akong nakita. Sa aming walang malay na paghalik, muntik na kaming mamatay pareho. Sa huli, naghiwalay kami ng may pag-aatubili. Ang kanyang magagandang mata na naglalaman ng mga bituin ay tumingala sa akin at sinabi, Xiao Zhu, magpakasal na tayo. Kuha na sana natin ang mga litrato ng kasal. Napagkasunduan naming magpakasal sa kolehiyo, ngunit sa kasamaang palad, lumala ang aking kalagayan bago magsimula ang klase. Pumunta kami sa isang templo ng Taoista sa bundok. Tinulungan kami ng pari na pumili ng isang auspicious na araw. Dinala namin ang maraming regalo sa kanyang mga magulang. Natatakot ako na pandirihan nila ako. Isang panandaliang bisita na nagkasakit ng malubha. Gayunpaman, hindi ako kinasuklaman ng kanyang mga magulang. Ang aming dalawang pamilya ay matagal nang magkakilala. Ngunit pagkatapos ng aksidente sa eroplano ng aking mga magulang, ako at ang kanyang mga magulang ay hindi gaanong nagkita. Mula pa noong elementarya si Anxiu. Walang takot at walang kamalay-malay niyang inalagaan ako. Sabi niya, Ma, Pa, aalagaan ko si Xiao Zhu sa hirap at ginhawa. Ano man ang mangyari, tatanda kaming magkasama. Sa araw ng kasal, sumugod si Yang Xiu sa silid ng kasal, naggangalit ang mga ngipin at sinabi, Ako, si Ling Zhou. Wala kang puso. Ginampanan ko ang papel ng isang malamig na lalaki na pangalawang karakter ng 8 beses. Muntik na akong bugbugin mo. Kinondena ni Jen Chuan si Anxiu sa tabi, wala ka ring puso. Ngayong kasal ka na, hindi mo ako inimbita. Mabuti pa ang panganay na kapatid. Kung hindi dahil kay Xiao Zhou, hindi ako makakarating sa kasal. Tumingin sa akin si Xu Mengjiao na may namumulang mga mata at sinabi, Xiao Zhou, gusto kita. Ang inyong siglo ng pagpapakumbaba ang nagpaantig sa akin. Kaya pumayag ako na maging masaya kayo. Lumalabas na matagal na akong mahal ni Xu Mengjiao. Ngunit naramdaman niya na kahit mawala ako ng memorya, mamahalin ko pa rin si Anxiu. Ang ganitong nakakaantig na pag-ibig sa loob ng libu-libong taon ay hindi niya kayang sirain pa ang aming relasyon ni Anxiu. Labis kaming napagod sa kasal. Sa gabi, nakailaw ang kulay kahel na ilaw sa silid ng kasal. Pareho kaming namumula at lasing. Mahigpit kong niyakap si Anxiu na may halong emosyon. Biglang nanubig ang aking mga mata. Anxiu, para sa araw na ito, napakalaking sakripisyo ang ginawa mo. Ilang beses mo akong tinanggihan at ilang gabi kang naghintay sa harap ng dormitoryo sa South. Habang sinasabi ito, hindi ko na masabi. Parang may bumara sa aking dibdib habang humihikbi ako. Para sa akin, kusa niyang hinayaan na wasakin ko ang kanyang puso ng paulit-ulit. Napakasakit na pagkaunawa yon. Sa huli, napahikbi na lang ako. Hinaplos ni Anxiu ang mga bakas ng luha sa aking pisngi. Tanga, ako ang nasaktan. Bakit ka umiiyak? Ipinikit ko ang aking mga mata at hinalikan siya ng marahas. Ayaw ko nang bumitaw.